Marilu, karapat-dapat ka bang maging tagapagmana ng Santos? Malapit ka nang mapahiya. Ikaw? Sino ka ba? Ako si Ma. Presidente Reyes, umilan na po sa social media ang tungkol sa inyo at isang babae. Ang stock ng kumpanya ay bumagsak. Babalik ako. Itong singsing ay sa pamilya ko. Babalik ako para sa'yo. Si Presidente Miguel Reyes Sr. ng Reyes Group? Hindi pwede. Huwag hayaang makipagrelasyon si Mary Lou sa kanya. Kayo po, si Miss Santos? Tama po. Ako po. Mula ngayon, sa Pamilya Santos, wala kang lugar dito! Umalis ka! Maglandi ng lalaki! Ang pangalan ng Santos, pinahiya mo! Tatay, hindi ako! Hindi talaga ako! Magdedebate ka ba? Kung hindi ka naglandi, sandali ulit na ito! Tatay, si Grace ang nag-aya sa akin. Ako... Ate, nasa bahay ako kagabi. Huwag mo akong sisihin. Magdadami ka pa? Kagabi, sumali siya sa design contest at nanalo ng unang gantimpala! Paano nangyari? Tingnan mo, sa anong paraan ka katulad ni Grace? Ang akin to. Paano naging kay Grace? Paano mo nasabi yan? Isang buwan ko itong ginawa para idisenyo. Paano naging sa'yo? Nilasing mo ako kagabi? Para ninakaw ang disenyo at ipasali tama? Sa sitwasyong to, hindi ka ba humingi ng tawad? Umalis ka sa Pamilya Santos! Siya nga. Presidente Reyes, siya po ang hinahanap ninyo, Miss Santos. Ang mga ito ay mga bigay sa Pamilya Santos. Mula ngayon, tuluyan ka na sa Pamilya Reyes. Handa po ako. Umuwi lang si Miguel. Baka makalimutan niya ako. Hindi pwede. Kailangan may gawin ako. Madam, telepono po ninyo? Hello? Gracie, nakita ko si Marilu sa OB-GYN na ospital. Sa tingin mo, hindi kaya mabuhay pag wala ang Santos kaya nabuntis? Nabuntis. Si Miguel Sr. ang ama nito, pinagpala ako ng Diyos. Malapit na! Go! Go! Malapit na!
Miguel Senior limang taon na si Miguel Junior. Dapat na ba nating... Sinabi ko na, bago mahanap ang singsing, hindi ako magpapakasan sa'yo. Miguel Senior, nawala ng singsing. Hindi ko talaga mahanap. Balikan na lang natin. Miguel Senior. Yung kalahating singsing, nasaan ka? Mami, laro tayo. Walang laro-laro. Kung hindi ako ikakasal sa tatay mo, ang mana ng Reyes, wala kang makukuha. Hindi ko gusto ang mana. Gusto ko lang maglaro kasama kayo. Anak, be good. Mommy will fetch you. Cook your favorite, okay? Opo. Bakit ang nanay ko sobrang sungit, pero ang nanay niya sobrang bait? Pumasok na. Ginagawa mo? Wala. Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat na maging kaklase ko. Walang kwenta! Anak, may problema? Anak, may nangyari ba? Sabi niya, hindi ako karapat-dapat mag-aral. Sino nagturo sa'yo ng ganyan? Itinuro ng nanay ko. Walang kwenta! Sige. Tatay, sinasaktan nila ako. Hindi kita sinaktan. Siya ang... Sumilig! Nakita ko mismo, ang anak mo itinulak si Miguel. Ano ito? Siya ang una nagmura. Sinabi niya walang tatay ako at sinabing bastardo ako. Miguel, sinabi mo talaga sa kanya? Hindi naman. Miguel ang pinakarespetadong bata. Hindi niya sasabihin yan. Siguro siya ang nagsisinungaling. Siya, anak ng single parent. Ang nanay niya dyan lang naglilinis. Ang asal hindi kasi galing ni Miguel. Humingi ng tawad. Nanay, hindi ko siya sinaktan. Punong guro, binibigyan ko kayo ng bilyong piso taon-taon. Ganito lang ang mga estudyante ninyo. Presidente Reyes, ako na ang bahala dito. Siya ang presidente ng Reyes Group. Pinakamalaki shareholder dito. Salamat sa kanya nakapasok ang anak mo. Agad-agad nang humingi ng tawad kay Senyorito. Punong guro, walang kasalanan si Angel. May CCTV dito. Ang anak mo, ang unang gumawa. Kung hindi siya magsusorry, hindi lang dito. Kahit sa ang paaralan sa lungsod ng dagat. Hindi tatanggapin ang batang walang asal. Nanay, walang kasalanan ako! Walang kasalanan ako! Bilang ina, humihingi ng tawad. Punong guro, kung mangyari ulit, huwag ko nang buksan ang paaralan nito. Presidente Reyes. Sorry, ma'am. Hindi ko dapat itinulak si Miguel. Walang problema, anak. Ang kasalanan ko to. Hindi ko kaya ni pagtanggol ka. Hindi po, ma'am. Ikaw ang pinakamahusay na ina. Mag-ingat ka next time. Bakit sugatan ang kamay ni Miguel? Sino ang may lakas ng loob na bubugin siya? Nagawa ko ng ayusin ito. Huwag nang bangkitin pa. Palagi na lang ganyan. Kung magpatuloy ito, kailan ako magiging Dean ng Reyes? Ma'am, huwag kang mag-alala. Naayos na ni Daddy ang sugat ko. Sa sariling paaralan pa na bully? Walang kwenta. Mahal na mahal ni Miguel si Junior. Kung ipagtanggol ko si Junior, magugustuhan niya ako. Halika, Miguel. Ipagtatanggol kita. Siya ang nanay ni Angel. Siya ang nang bully sa akin. Isang katulo ang nang bully sa anak ko? Kayong dalawa? Kayong dalawa? Kus, Ang banggo ng amoy mo, parang basura. Kayong dalawa pala. ang sinasabi mo ay mabaho. Ang bibig mo ay marumi. Papaliguan kita. Huwag mong saktan ang nanay ko!
Anak mo pala ito. Kaya pala bastos, mayabang. Bastardo pala ang anak mo! Wala nang umalis ka sa pamilya Santos. Marami ka ng lalaking nilande, no? Halika rito. May magandang laro dito. Kakausapin ko ang nanay mo. Pumasok ka at maglaro. Sumunod ka. Ipipilit mong ipakulong ang anak ko? Dahil ang susunod na hindi para sa bata, pinabayaan mong gahasain ako. Nagnakaw ka ng disenyo ko. Kayong dalawa ang lumapit sa akin. Ang ginawa mo kaiyan! Walang kinalaman sa akin! Ako walang hiya. Magkita tayo ngayon. Pitiwan mo ako! Matigati ako! Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Miguel Sr., pinagsuntok niya ako. Dito ba kayo mag-aaway? Paano kung matakot ang mga bata? Huwag kang mag-alala. Pinapasok ko muna ang mga bata bago kami mag-away. Dapat bang purihin kita? Pwede? Ikaw naman, umuwi ka at mag-isipisit. Huwag kang bumalik dito hanggat hindi ko pinapayagan. Pinagtatanggol ko lang si Miguel Jr. Yo, ano? Ako? Ano? Ha? Sinabi ko na. Tapos na ang usapang ito. Ikaw naman, bilang empleyado ng kindergarten, nag-away ka dito 3 buwang sahod mo. Kung mangyari pa ulit ito, mag-ayos ka at umalis. Marilu, ang sampal na ito, ipapabayad ko sa anak mo ng 100 beses. Guro, naglalaro si Angel ng daga. Hindi ito akin. Stand sa likod! Angel, duwag ka talaga? Hindi ako duwag! Duwag ka. Hindi ako duwag. Miguel! Uy, Miguel, nasaktan ka ba? Punong guro, binibigyan kita ng malaking puhunan taon-taon. Ganito lang ba ang mga estudyante ninyo? Pinapahirapan nila si Miguel? Hindi ko siya binuli. Nakita ko mismo, itinulak mo si Miguel. Ngayon ay nagsisinungaling ka pa. Si Miguel ang unang nanakit. Uminom ako sa anak ko. Batang-bata ka pa, nagsisinungaling ka na. Mali ka, at yan ang katotohanan. Hindi ko gusto makita ulit ang ganitong pangyayari. Opo. Mag-ingat po, Presidente. Punong guro, ang bata na ito ay kailangang turuan. Opo. Guro, nasaan si Angel? Bakit wala siya dito? Binuli ni Angel ang kaklase. Hindi pa rin tumitino. Pinag-aralan siya ng punong guro. Kayo? Marilu, ako ang may sabi dito. Anong laban mo sa akin? Nanay, hindi ko sinaktan si Miguel. Okay anak, Nani believes you. Sabi mo kay nanay, siya ba ang nagkulong sa'yo? Laro ka muna sa labas. Susunduin ta ni nanay. Go! Papakita ko sa'yo. Ang laban ko. Marilu, anong gagawin mo? Ang buhok ko! Umalis! Marilu! Pinahiya mo anak ko. Umamatay? Marilu! Nanay! Tatawag ako ng tatay para tulungan ka! Ano ang nangyari? Magpa-medical ako! Pupunta ako sa pulis! Miguel Sr. Sagutin mo ako! Paulit-ulit mong sinaktan ng tao ko sa lugar ko. Ano gusto mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Bakit nasa iyo ang singsing na ito? Akin to. Sa'yo? Kung hindi mo ipaliwanag ngayon, kung paano? Anong sabi? Sabihin mo kung bakit ginawa sa anak ko to.
Akala ko dito, sa paaralang to, makakakuha siya ng magandang edukasyon. Akala ko, walang pang-aapi dito. Yung mayabang sa mababa, ng aapi ng mahina. Wala na kami dito! Angel, uwi na tayo. Bakit kapag nakikita silang malungkot, parang nasasaktan din ako? Miguel Sr., ginawa niyo to sa akin. Paaresto mo siya. Miss Santos, pumunta ka muna sa ospital. Imbestigahan mo kung ano talaga ang nangyari dito ngayon. Maswerte si Angel. Kung mayroon din ako na ganitong nanay, masaya na ako. Bakit nasa kanya ang sinsing na to? Nagkamali ba talaga ako sa kanya? Presidente, si Miss Grace ang utos na pahirapan si Angel. Palayasin ang punong guro ng kindergarten. Tungkol kay Grace, inapa rin siya ni Miguel. Tanggalin lahat ng katulong. Siya ang maglilinis ng bahay. Kalahati lang ang baon. Magandang araw. May tao ba? Tito, hindi ko sinaktan si Miguel. Pakisabi po, huwag tanggalin si Mama. Huwag kang mag-alala. Hindi ako dito para mag-away. Nasaan ang iyong mga magulang? Si Mama bumaba para kumuha ng gamit. Wala akong tatay. Wala kang tatay? Pinabayaan ba sila mag-ina? Walang kwentang lalaking yun. Kung may ganyan ka-cute na anak, sasambahin ko siya. Maganda ang mga disenyo nito. Si Mama ang gumawa nito. Si mama mo? Opo. Ang galing niya pala. Sana siya na lang ang tatay ko. Ang babaeng ito, laging nakakapagpabigla. Angel, nandito na si Mama. Bakit ka nandito? Ako ang sumuntok sa kanya. Kung magigante, sa akin mo gawin. Nanay, hindi po siya... Hindi ano? Paano ka binuli ni Miguel? Siya ang tatay ni Miguel. Pareho silang bastos. Na-impluensyahan si Miguel ni Grace. Pinagsabihan ko na siya. Dumating ako para humingi ng tawad. Pasensya na. Wow, may ganitong site. Hindi ka ba napapanggap lang? Nalaman ko na ang totoo sa paaralan. Si Punong Guro at Grace ang may gawa. May kasalanan din ako. Okay, narinig ko na ang tawad. Pwede ka na umalis. Ang estado niya ngayon, hindi ang kopeta ng sing-sing. Umalis ka na, Alice. Nanay, ganyan din po ba ang tatay ko? Kung ganyan tatay mo, kakain ako ng pae. Sorry. Alice. Ang kulit mo! Bakit buksan mo ang pinto kahit sino? Huwag na, gawin to ulit. Hari ka na. Angel, anong gusto mong kainin mamaya? Hotdog! Sige, bibili ako para sa'yo. Tina, si Miguel yan, di ba? Miguel? Miguel! Hindi na makaitay ng ambulansya! Isusugot ko na siya sa ospital! Miguel! Walang mangyayari. Malapit na tayo. Hindi ako niyakap ng nanay ko. Niyakap niya ako. Sana siya na lang ang nanay ko. Okay ka lang. Doktor! Doktor! Nurse! Bilis! Nasugatan ang bata! Paano nasugatan? Nabanggaling sa sakyan. Bilis! Sir!
Kumusta ka na? Nasaan ang nanay mo? Nagpa-process ng paper si nanay. Pare, saan ka masakit? Nangbuli ako sa'yo dati. Bakit niyo pa ako tinulungan? Sabi ni nanay, normal lang magkamali. Kung mag-sorry, mapapatawad ka namin. Uy, anong nangyari? Saan ka masakit? Anong gusto mo? Bibigyan kita. Totoo ba? Gusto ko si nanay mo. Hindi pwede. Senyorito, Lola at si Miguel Jr. nabangga ng sasakyan. Sige! Kasalanan mo ba ang aksidente? Hindi ako! Miguel, anong ginagawa mo? Nanay, anong ginagawa mo? Siya nagligtas kay Miguel! Nanay, ano po? Nakita ko siya nakakadyok kay Miguel. Tinitingnan ko lang ang kanyang sugat. Totoo, si Miss Marilu yung nabuhat kay Miguel hanggang dito. Kung hindi, baka patay na siya. Ang dugo ni Miguel ay galing kay Marilu nung siya'y niligtas. Pasensya na. Ikaw may kasalanan. Kung sapat ang sorry, para saan ang pulis? Ang anak ko ito, walang utak. Magaling kang sumipa. Nanay, nag-sorry na ako kanina. Bakit mo tinrato ng ganyan ang tagapagligtas ni Miguel? Deserve mo yan! Nanay! Angel. Ang batang babae, di ko napansin kanina. Bakit siya parang si Miguel nung bata pa siya? Nanay, ano po sinasabi niyo? Totoo yan! Magsisinungaling ba ako? Tingnan mo! Buti na lang, naiiwan ko pa ang larawan ni Miguel nung bata. Nanay, halatang babae yan. Ikaw yan, walang duda. Nung bata ka, gustong-gusto mong magdamit. Hindi ko mapigilan. Nanay, sige na. Huwag mo na, ilabas yan. Sinabi ko na sa'yo, ang batang ito, siguradong anak mo aking apo, halika. Lapitan si Lola. Tita, siguro nagkamali lang po kayo. Si Angel ay aking anak. Walang kinalaman si Miguel Sr. Paano naman? Magkamukha sila, walang dugong magkakaugnay. Anak, ang galing. Maliban kay Grace, may iba ka pang babae. Nanay, hindi naman ganyan ang anak mo. May maling pagkakaintindi lang ito. Maling pagkakaintindi? Gawin ng DNA test para malaman kung si Angel ang aking apo, di kayong dalawa ay mag-asawa na. Hindi pwede! Kayo. Bakit hindi pwede? Si Grace na yan, hindi ko talaga gusto. Kung si Mary Lou ang manugang ko, masaya ako sa puso. Ang galing mo magpalaki ng bata. Ikaw ang dahilan. Salamat, tita. Ang Angel namin ay ayaw talaga ng mapusok na ama. Huwag kang lumapit. Kung may anak man ako, ang nanay ng anak ko, hindi magiging tigress. Kayo. Mga asarin. Para sa akin, pwede. Gawin na lang. Gusto ko din malaman kung si Tito Miguel ang tatay ko. Lola, tunay bang kapatid ko si Angel? Nung bata pa si tatay, magkamukha silang dalawa. Lola, pwede ba akong mapalit ng nanay? Hay, batang ito, paano mo mapapalitan ng nanay? Ang bait niya kay Angel. Naligtas niya ako ngayon. Sana siya na lang ang nanay ko. Gusto mo siya? Madali lang yan. Hindi siya tunay na nanay. Magtulungan tayo para siya ang stepmom. Opo. Walang utang na loob. Gustong palitan ako? Walang mangyayari. Angel, anong hinahanap mo? Nilinis ko lang. Hanapin ang larawan ni nanay ng bata? Bakit mo hahanapin? Maganda ako. Paano ako magkamukha kay Tito Miguel? Parang si nanay lang din ako kaganda. Nahanap ko! Hindi pa si nanay. Si Miguel ito. Paano naging ang larawan niya dito? Ano? Ikaw kasi, tomboy ka pa lang. Mahilig sa maikling buhok at damit pang lalaki. Ngayon, parang babae na rin. Magkamukha si Angel at Miguel Sr. Magkamukha ako at Miguel Jr. O baka...
Hello? Marilu, uwi na si Miguel na yon. Pwede kayong kumain dito? Gusto kitang pasalamatan. Walang anuman po, tita. Sa sitwasyong ganyan, lahat naman tutulong. Gusto ni Miguel makalaro si Angel. Kung hindi kayo pupunta, malulungkot siya. Angel, gusto mo makalaro si Miguel? Gusto. Okay, pupunta kami. Lola, bakit hindi pa dumadating si Angel? Sabi ni Marilu, dumating siya. Pasensya na. Nagtagal kami. Hindi pa huli. Umupo na. Angel, umupo ka dito. Tita, umupo po kayo dito. Ang bait ng bata. Magalang, punta na kayo. Miguel, dati, hindi ka maayos kumain. Bakit ngayon, sobrang bait? Pa, hindi totoo. Maayos naman akong kumain. Parang pamilya talaga. Okay, Marilu. Kung ganyan ka, sisihin ako sa anak mo. Miguel Sr. at Angel parehong sinistrado. Sila ba talagang... Ang sabi hindi anak, ang kilos pareho. Di ko alam kung ano ang gusto nyo. Kaya naghanda ako ng kaunti. Kain na. Sayo muna. Paborito ng anak ko ang mata ng isda. Halika, Angel. Tito, gusto mo rin mata ng isda? Oh. Sabi na eksperto, ang pagkagusto sa mata ng isda ay namamana. Nanay, sa susunod, wag puro eksperto. Kayo dalawa, parehong sinistrado at parehong gusto ng mata ng isda. Siguradong mag-ama kayo. Nanay, Tito Miguel talaga bang tatay ko siya? Wala pa ang resulta. Kain na. So sigurado akong anak mo. Oh, Miguel Sr., yung DNA test kailan dadating? Masaya ako. Sa oras na yon, gusto ko marinig mo na tawagin akong Lola. Wow! May kapatid na ako! Hindi, gusto kong maging ate. Kayo dalawa, imbitahan na lang sina tatay at nanay na mag-anak pa. Sa oras na yon, ikaw ang kuya, siya ang ate. Hindi ko kayo ipagkakaloob. Hindi ko akalain. Isang bata lang ang kinuha. May isa pang anak. Kilala mo ba ako? Ako ang nobya ni Miguel Sr. Baguhin mo ang resultat. Hindi pwede yan. Kung malaman ni Presidente... Baguhin mo na! Gusto mo ba mawala ng trabaho? Doktor, yung resulta wala pa ba? Bilisan mo! Hindi ko mababago. Hindi ka sumusunod sa akin. Ayaw mo na sa ospital na to. Kung magalit ka, hindi lang ako mabubuhay dito. Ngunit kung magalit si Presidente Reyes, wala na akong mapupuntahan. Kayong dalawa! Assistant Cruz, nandito na ang report. Hindi pwede. Kung malaman ni Miguel Sr. na hindi ako ang kanyang kinasama, lahat tayo, tapos na. Lola, tapos na po ako. Pwede ko po ba dalhin si Angel maglaro sa taas? Gusto mo? Sige. Sa mga taon na ito, mag-isa kang nag-alaga ng anak. Pinaghirapan mo. Nang una kitang makita, alam ko na ikaw ang aking manugang. Nanay, mababa pang usapan. Maaga pa. Ang resulta, wala pa. Ang resulta, kailangan patingnan. Halatang anak mo. Tita, mas mabuti pa tingnan natin. Huwag kang mag-alala. Sa sandali ang lumabas ang resulta, agad kong ipapagawa ang kasal. Gusto kong malaman ng buong lungsod ng dagat na ikaw ang may bahay ng Pamilya Reyes. Matagal na akong nandito, walang kasal. Si Mary Lou, ilang araw lang siya dito. Okay, Mary Lou, kung ganyan ka, huwag mo akong sisihin. Nakatago na ba? Maghahanap na ako. Miguel! Miguel,
Angel, ano ginawa mo? Anong nangyari? Anong nangyari kay Miguel? Bakit? Sino ang gumawa nito? Ano ito? Ikaw si Miguel. Bilis! 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 Dalhin sa taas! Bilis! Miguel Sr., siya ang may gawa. Kinuha niya ang laruan ni Miguel at itinulak si Miguel. Hindi ako. Pinagsisinungalingan mo pa. Kung hindi mo kinuha ang laruan ni Miguel, paano napunta sa'yo? Nanay, hindi ako. Hindi talaga ako. Okay lang, Angel. Huwag kang umiyak. Nanay maniniwala sa'yo. Miguel Sr., ang teddy bear na ito, hindi pinapahimpon ni Miguel kay Angel. Paano niya ibibigay sa kanya? Anong ginagawa mo? Sabi ni Angel hindi niya ginawa. Hindi siya nagsisinungaling. Sapat na! Huwag na kayong mag-away! Ang teddy bear na ito ay paboritong laruan ni Miguel. Hindi niya basta ibibigay sa iba. Marilu, tingnan natin kung paano ka papasok sa pamilya Reyes. Presidente Reyes, nandito na ang resulta ng DNA. Gumawa ka ba ng DNA test? Parang gusto mong tanggalin ang anak ko, parang anak mo ang magmananang Reyes Group. Tama ba? Walang kwenta ang sinasabi mo! Presidente Reyes. Titingnan pa po ba? Wala namang kwenta. Itapon na... Tingnan natin. Matandang babae! Sa oras na ako, ang gina ng pamilya Reyes, ikaw ang unang mamatay. Miguel, kung ikaw ay mamatay, ayoko na ring mabuhay. Pikitin mo ang bibig mo! Kung magsalita ka pa tungkol kay Miguel, hindi ka makalalabas dito buhay. Miguel Sr., kung gusto mo siya, sabihin mo lang. Aalis ako, si Miguel ang buhay ko. Pinapasok mo siya, gusto mo siyang mamatay? Pinulot niya si Miguel? Bukas, lasonin niya! Walang kwenta! Sakat na! Pinagkakatiwalaan ko kayo. Itinuturing siya ng nanay ko bilang tunay na apo. Ganyan niya itinuring ang anak ko. Hindi! Hindi ano? Sa tingin mo ba, pag namatay si Miguel, makakapasok ka dito at manama na ang lahat? Alam mo, walang paraan. Bigay mo! Ako si Miguel Sr. Hindi posible. Bayanak na banyan. Ina, hindi ko talaga itinulak si Miguel. Angel, naniniwala ako sa'yo. Ang lambing ng ina, ang sama ng anak. Pinapayagan mong manakit. Sa huli, sisira lang siya sa lipunan. Alam ko ang ugali ng aking anak. Kayong dalawa, may Diyos na nakatingin. Magtigil na kayo. Dumating nga ang doktor. Doktor, sumunod ka sa akin. Tingnan na aking apo. Katulong! Itapon ang dalawa. Ina, hindi ko itinulak si Miguel. Angel, naniniwala ako. Ang kasalanan ko, hindi dapat kitang dinala. Tayo, okay lang? Hindi nagsisinungaling si Angel. O kaya si Miguel ang nahulog. Si Grace. Kising na! Oh, kising na si Miguel! Kumusta ka na yon? Nasaan si na Angel? Bakit mo binanggit ang dalawang babaeng yon? Sila ang nagpahamak sa'yo. Pinagbukod na sila. Oh, humiga ka. Bakit ka tumayo? Bakit sila pinagbukod? Si Angel dahil sa isang teddy bear, itinulak ka pa sa baba. Pinapansin mo pa rin siya? Hindi ako itinulak ni Angel. Sino naman? Yung teddy bear, minigay ko sa kanya. Nung nahulog ako, nasa baba pa si Angel. Hindi niya ako nakita, di ba? Sabihin mo sa tatay, paano ka nahulog? Ako. Akala ko lang nahulog. Buti, hindi ako nakita ng batang yan. Si tita lang ang nasa likod ko. Hindi ako sasaktan ni tita. Miguel, sumasakit ba ulo mo? Lola, ayos lang ako.
Bakit hindi ako iniintindi ni tita? Kung si Angel ang nasugatan, hindi ganyan ang nanay niya. Hindi ba sabi mo, si Angel, ang itinulak si Miguel? Ako, napanik lang ako. Nakita ko nasugatan si Miguel. Akala ko siya ang itinulak. Hindi mo nakita? Bakit mo nilinlang ang iba? Sabi ni Angel, hindi niya ginawa. Hindi siya nagsisinungaling. Ako si Miguel Sr. Hindi posible may anak na ganyan. Paano ko nasabi ang mga salitang yon? Imbestigahan mo kung nasaan sina Mary Lou. Presidente Reyes, ang resulta ng pagpili ng designer, ang disenyo ni Miss Marilu ay tugma sa aming pananaw. Nakita ko ang disenyo niya. Maganda talaga. Ngunit tumanggi siyang pumasok. Sabi niya bulog si Presidente, hindi makadama. Kahit mamatay sa gutom, hindi siya magtatrabaho dito. Ninang, sino po siya? Plungerling. Anong ginagawa mo? Hindi ka welcome dito! Umalis ka dito! Papasukin mo ako. Magandang araw, Tito. Tito, gumaling na ba si Miguel? Hindi ko siya itinulak. Gumaling na siya. Alam din ni Tito na hindi mo siya itinulak. Siya mismo ang nadulas. Hindi ginawa ni Grace. Masaya po ako. Sa nakaraan, maling akala ni Tito. Ngayon, nandito para humingi ng paumanhin. Walang anuman po. Ngayong wala nang maling akala, pwede bang pakiusapan mo ang nanay na bumalik siya sa kumpanyang Reyes? Hindi pwede. Kung pumayag ka ngayon, bumalik sa Reyes. Ibibigay ko sa'yo 3 buwang sweldo. 3 buwang sweldo? Magkano lang yan? Hindi naman pwede na humingi ka ng tawad at pumayag na ako. Parang wala akong danggal. 300. Presidente, kain po. Oo. Biglang presidente ang tawag mo. Sa panahon na yon, kahit kanino ka magalit, huwag yung sa pera. Tama, di ba? Magaling kang umintindi. Buong umaga, nanmalan sa tore ng Reyes sa HR department. Opo. Hello? Huwag mong kalimutan. High school lang, tagapaglinis dati. Ang Reyes Group, walang standards. Anong klaseng tao dumadalo na? Miss Santos, hindi ko sinasabi. Ang Reyes Group ay top 500 sa mundo. Hindi basta-basta pwede maging designer. Sa ganyang background, kahit dito sa kumpanya, maglinis, hindi ka tatanggapin. Ang aking CV ay hindi maganda. Ngunit matututo ako. At ang amo ninyo ang nagpatawag. Matututo. Kinuha ka namin para kumita, hindi para turuan. At alam mo ba kung sino ang amo namin? Ang amo namin ay bata pa, nasa Wall Street na isang henyo sa negosyo. Mapapatawa ba siya sa isang walang diploma? Gusto niya akong insultuhin. Hindi ko akalain na may oras siyang maglaro. Mapagpanggap, walang utang na loob. Duplicitos. Uy, nabaliw ka na ba? May lakas ka pang insultuhin siya? Parang ayaw mo na mabuhay dito sa lungsod ng dagat? Mapagpanggap siya? Anong masama? Alam mo, pagdating niya, hahampasin ko siya. Sino ang gusto hampasin ako? Presidente Reyes siya
po yan. Walang respeto. Hindi lang kayo sinigawan. Gusto pa niya, bubugin kayo. Oh, ako yan. Hindi ako katulad mo, naharap-harapan. Pinilit ako magtrabaho ngayon, pinapahiya mo ako. Kilala ba talaga ni Marilu si Presidente Reyes? Mahal ang oras mo, walang halaga. Kung ayaw mo magtrabaho ako dito, bakit pa pinilit mo ako? Sino nagsabi na hindi ka tatanggapin? Ang empleyado mo, ang ibig niya ay ang ibig mo, di ba? Sinabi mo? Presidente, ang resibo niya, ang edukasyon at karanasan ay hindi tugma sa aming pamantayan. Kaya ako... Ang trabaho mo ay tingnan ang resibo. Ang disenyo ni Ginang Santos ay napag-aralan ko na. Siya ay karapat dapat natanggapin ng Reyes Group. Matuto ka. Siya ay... Hindi mo ako pinaniniwalaan? Hindi po, hahati ko na po siya para mag-onboard. Mali ba ang aking pagkakaintindi? Gina Santos, this way po. Presidente Reyes, bakit po siya pinasok? Maraming designer mas magaling sa kanya ang gustong pumasok. May dahilan kung bakit siya pinasok. Imbestigahan mo ang singsing ng pamilya. Bakit nasa kanya? Po... Pahinto mo na! Ang katabi ko ay bagong kasamahan, si Marilu Santos. Ang iyong pwesto doon. Kung may hindi naiintindihan, tanong lang sa kanila. Salamat po. Nagalit si Miguel Sr. Kailangan kong patahimikin siya. Oh, Miss Santos, naghatid ng pagkain kay Presidente Reyes? Bakit siya nandito? Si Marilu, bagong designer. Special hire daw. Ang nakapasok sa kumpanya natin ay siguradong magaling. Magaling? High school lang siya. Tagalinis ng sa kinder. Uy, narinig ko high school lang siya. Sa department natin, kailan na din pwede na ang high school lang makapasok? Tagalinis dati. Bakit pinapasok ang ganyan tao? Dati malaswas siya. Baka nilandi niya ang mayamang magulang. Kaya siya nandito. Narinig ko, may landing ang boss. Sa department natin, walang lugar sa ganyang tao. Habangan mo? Bakit ka nandito? Miguel Sr., alam kong kali ka pa. Ngunit, nasugatan si Miguel. Nag-alala lang ako. Sinabi ko na, walang kinalaman ka kay Miguel. Ako, ang tunay na ina ni Miguel. Paano ko walang kinalaman? Nandito na ang pagkain. Walang problema, umalis ka na muna. Miguel Sr., ano ba ang problema ni Marilu? Pinugbog niya ako ng husto. Bakit po pa siya pinapasok sa kumpanya? Sa bagay na yon, ikaw ang may kasalanan. Hindi mo dapat siya ipasok sa design department. Magandang trabaho na ang maglinis. Nakita ko ang disenyo ni Marilu. Magaling siya. Sumulit siya dito. Hindi, pwede. Huwag hayaan si Marilu manatili sa design department. Kung malaman ni Miguel Sr. na siya ang nandoon, magwawakas na ang magandang buhay ko. Miguel Sr. ang sugat ni Miguel malapit ng gumaling. Pagkatapos, pumasok na rin ako dito. Hindi mo ba ulit guguluhin si Marilu? Hindi naman. Nakalimutan mo? Ang kurso ko ay disenyo din. At nanalo pa ako unang gantimpala sa eskwela. Magtatrabaho na lang ako para may gawin lang. Okay lang. Magtatrabaho siya dito. Mas konti yung oras kay Miguel. Para si Miguel, hindi matuto ng masama. Okay. Ma-report bukas sa design. Marilu, wala kang laban sa akin. Grace? Bakit ka dito? Si Miss Santos ay magiging katrabaho natin. Anong sinasabi mo? Okay na, bumalik na sa trabaho. Ang data na to, gawin bago mag-alis. Ako gagawa lahat? Saan pa? Wala experience. Dapat simulan mo sa simpleng gawain. Ang dami naman.
Yang. Angel, bakit hindi pa sumusundo si Tita Marilu? Sabi ni Mama, susundo siya pagkatapos. Hintayin ko na lang. Miguel, tara! Anong hinihintay? Umuulan na. Gusto mo mabasa? Tara! Mama, pahiram natin ng payong kay Angel. Hindi na kailangan. Marilu, malayo pa ang uyan. Hintayin mo dito. Tara. Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka sinundo ng nanay mo? Matagal na ako naghihintay. Tito, nasa trabaho pa po ba si Mama? Marami daw trabaho kay Ginang Marilu. Maka nag-overtime. Sumama kay Tito. Gutom ka na? Kain ka? Salamat po, Tita. Pero ayaw ni Mama akong kumain ng mani. Sabi ni Mama, allergic ako dito. Kapag dinain ko, magkakaroon ako ng pantay. Presidente Reyes, pareho kayo ng bata, allergic sa almond. May pagkakataon kayo. Totoo po pa, Tito. Angel, ang allergy na to, karaniwang namamana, sisihin mo si Mama. Hindi allergic si Mama. Pagkatapos ng trabaho, gumagawa siya ng masarap. Hindi ko siya sisihin. Namana sa tatay niya. Isang lalaki. Sa kamalang marunong, mas mabuting mamatay na lang. Sinisisi mo sarili. Nakalimutan ko sabihin si Angel dahil sa OT. Angel, bakit ka dito? Halika dito. Tina, si Tito ang nagdala sa akin dito. Presidente Reyes, salamat po sa paghati kay Angel. Kinuha lang ang papeles. By the way lang. Saan naman ang by the way? Pinablikuhan mo talaga para sunduin siya. Malakas ang ulan. Mag-isa siyang nababasa. Kawawa naman. Oo nga. Ganito ng gabi. Bakit nandito ka pa sa opisina? Hutos ng opisina. Bago ako umuwi, kailangan kong tapusin ang data ngayong taon. Ang design department! Kailan nila kailangan ng data ng buong taon? Ramon, imbestigahan mo ang design department. Hindi sila nagde-design kung hindi nag-aayos ng data. Oo. Presidente Reyes, una na po kami. Sabi ng paalang, Kung hindi ko alam na walang anak, akala ko siyang anak mo. Pareho pa kayo ng allergy. Maraming tao, allergic sa nuts. Coincidence lang. Coincidence lang ang allergy. Yung sing-sing, coincidence din kaya. Nasaan ang pinapalinis mong data? isang taon na data, paano ko magagawa sa isang araw? Di mo pa maayos ang data. Marilu, umuwi ka na lang at alagaan ng anak. Di ka nararapat dito sa Reyes. Di mo desisyon kung nararapat ako. Ikaw! Ang tapang ni Mary Lou. Patuloy pa ang asawa ng presidente. Habangan natin. Nilaban niya si Miss Santos, mapapawalan siya. Walang ginagawa lahat! Di na kayo magtatrabaho! Supervisor, ang data ni Mary Lou kagabi, di pa niya natapos. Ang bagal niya magtrabaho, ang taong pabigat. Di nararapat dito, di ba? May bagong utos na sa design team, hindi na kailangan ayusin ang data. Bakit? Di ko alam. Sabi lang ni Presidente. Focus daw tayo sa pagde-design. Hindi para magiganti si Miguel Sr. sa akin. Sus Mariosep, kailangan ko na ibang paraan para paalisin siya. Pati na, ang kumpanya at Moda Filipina ay may proyekto maghanap ng chief designer. Kung interesado, pwede mag-apply. Ang Moda Filipina ba ang kilalang brown damit? Oo. Marilu, ikaw lang. Umasa ka pang maging designer ng moda. Huwag kang magpahiya.
Si Miss Grace ang mananalo. Sa kolehiyo pa lang, napanalunan na niya ang kilalang Design Award. Siya? Kilalang Design Award? Wow. Okay. Public selection naman. So lahat pwede sumali. Sa kinalabasan, depende sa galing. Ano? Hindi na aprubahan? Opo. Ang iyong disenyo ay pangkaraniwan, hindi tugma sa Moda Filipina. Hindi na aprubahan. Ang pangkaraniwan ng disenyo mo! Hindi na aprubahan. Normal lang ang mga nanalo ka ng premyo. Ay kinopya mo nang sa akin. Ano kinopya? So, hindi na aprubahan. Magaling ka na mag-drawing. Gumawa ako ng maganda habang nalang ipasa. Bye! Bakit siya magaling mag-drawing? Hindi pwede. Hindi ko siya papayad na lumaban. Siya ang anak ni Mary Lou. Bakit ka dito? May programa sa paaralan. Maaga ako natapos. Naghihintay ako kay nanay. Bakit hindi ka pinikap ni nanay? May ginagawa si nanay. Natatakot akong abalahin siya. Good girl. Hatid kay Marilu. Opo. Sige. Bata, si nanay mo nasa loob. Hanapin mo siya. Hey! Angel! Bakit ka nandito? Ina. Marilu, iniisip mo ba ito'y daycare? Dinala mo pang bata? Walang problema si Presidente. Bakit kami problema? Ang OA mo talaga. Ikaw. Ako. Nagabala ba ako? May oras ka pa mag-alala dito? Mas mabuting isipin kung paano iligtas ang iyong gawa. Wala ka pakialam! Oo nga. Sabi ni supervisor, dalhin mo ang ginawang disenyo at kape. Ihatid mo sa kanya. Ako ang makakatid. Oo nga. Ikaw ang bago. Sino pang maghahatid? Sige, ako na. Angel, punta kay Ina. Antayin mo si Ina. Supervisor, ito ang disenyo ng Moda Filipina. Tsaka, ito ang kape na hinihingi nyo. Hinihingi ko. Oh. Parang si Marilu ay nagpapansin para maaprubahan ang disenyo ng Moda Filipina. Wala na po akong ibang sasabihin. Ginagawa mo? Ginagawa ko. Ikaw ang may alam. Hindi ko akalain para maaprubahan. Lagyan mo ng gamot ang kape. Anong gamot? Anong kalokohan yan? Narinig ko na. Sumipsip ka lang para makapasok dito. Hindi ko akalain na ako na ang target mo. Ginagawa mo? Huwag ganyan! Bakit hindi pa dumadating si Mama? Bakit ka dito? Naghahanap ako ng Mama. Sanay ako dito. Tutulungan kita. Mama! Mama! Angel, huwag kang magpanik. Mag-iisip ako ng paraan. Ano to? Kung ganyan ka pa, tatawad ako. Tawag mo! Hayaan silang pumasok at makita kung paano mo ako nilandi. Huwag ka nang umiyak. Hanapin natin si Mama. Sino sa tingin mo ang mananalo? Kailangan pa bang talungin? Siguro, sige nang Marilu. Tinatawag tayo ng supervisor para iboto ang mga disenyo. Kailangan pa bang iboto? Siguradong ikaw ang mananalo. Magpunta na tayo. Para fair naman, kung hindi kayo pupunta, paano mapapahiya si Mary Lou? Walang hiya. Akala mo pa ikaw ay santo. Sige! Presidente Reyes. Diretso na. Simula. Marilu.
Patayin kita! Salot ka! Mary Lou, 6 na taon na ang nakalipas, napaapi kita. 6 na taon ang lumipas. Hindi ka pa rin karapat-dapat labanan ako. Alice! Bakit niyayakap ni Presidente Reyes si Marilu? Baka gusto niya si Mary Lou? Hindi naman. Nandito pa si Miss Santos. Bakit niyayakap ni Miguel Sr. ang babaeng yon? Pinabully siya kanina, kaya hinanap ko si tatay para tulungan siya. Walang kwenta at pabigat ka lang. Bakit kahit anong gawin ko, hindi pa rin masaya si nanay? O baka talagang gusto niya si Marilu na puta? Kumusta na siya? Wala pong problema. Tinawag na po ang doktor. Sabi niya, hindi po malala. Bakit ako kinakabahan para sa kanya? Pati na rin ang singsing ni Miss Santos may leave na. Huwag ipaalam kay Miguel Sr. na ang katabi niya si Mary Lou. Anong nangyari? Matagal nang sinusuot ni Miss Santos ang singsing na yun. Siya ang babae niyan. Hindi pwede! May pa-DNA test na ako. Miguel Jr. ang aking anak. Hindi ko po alam. Baka po tanungin niya na lang si Miss Santos. Hanapin si Mary Lou. Angel, okay na si Mama. Tita Marilu, kumusta ka na? Okay na ako. Tita Marilu, huwag kang mag-alala. Naaresto na ni tatay ang masamang lalaki. Kaya kanina, ikaw ang nagpa-rescue sa akin. Ikaw ay isang tunay na lalaki. Ang iyong kamay. Itong, sabi ni tatay, ito ang aking birthmark. Mama, may parehong birthmark si Miguel at ikaw. Toto, pareho nga. Kakaiba, ang aking mga magulang walang larawan nung bata pa ako. Pareho kami ng larawan. Pareho din ng birthmark. O baka talagang anak ko siya. Takay! Ang singsing sa lig mo, saan galing? Bakit mo tinatanong? Sabihin mo lang sa akin kung saan galing ang singsing na ito. Presidente Reyes, hindi mo pinapansin ang supervisor, pero ang singsing ko ang inaalala. Para hindi mo talaga pinapansin ang kaligtasan ng empleyado. Ang singsing na ito, mas mahalaga kaysa sa iniisip mo. Sabihin mo sa akin, kung saan galing, tungkol sa supervisor, iimbestigahan ko ito. Simula nang pumasok ka, walang sinabi tungkol sa supervisor. Ngayon, sinasabing iimbestigahan. Sino maniniwala? Tsaka pa, aking singsing ito. Wala kang pakialam. Bakit ko sasabihin sa'yo? Aking singsing ito? Paano mo patutunayan? Ito ang binigay sa amin ni tatay. Hindi ba kayo single parent? May utak naman sana. Single parent, may tatay din. Paano nabuo ang bata? Biglang mababa sa bato? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Wala akong pakialam sa supervisor. Sa supervisor, pag-usapan mamaya. Gusto mo bang protektahan ang supervisor? Kaya dito ka napapaligoy-ligoy? Tatay, ang singsing na ito, parang ang pamilyang singsing natin. Pamilyang singsing. Tama. Sabihin mo na sa akin, ang singsing na ito, galing saan? Ang singsing sa kanya. Ang lalaki nung 6 na taon. Ay, siya ba? Ninakaw niya ang singsing. Bakit ka nandito? Dumalaw lang ako kay Marilu, pero hindi ko akalain na ninakaw niya ang singsing ko. Anong ibig mong sabihin na sa'yo ito? Ang singsing na ito ay akin! Marilu, hanggang ngayon nasisinungaling ka pa? Okay, kailangan ko nang sabihin ang tungkol sa'yo dati. Ite? Sino ang ate mo? Tama. Nung nasa Santos ka, maraming kalokohan, pinalayas ni tatay. Kung ako ikaw, hindi ko rin aaminin. Grace! Huwag kang magsinungaling! Ang mga nangyari dati, lahat ng ito ay ginawa mo para sirain ako. Bakit? Nabanggit kong totoo, kaya galit ka? Na siya ang iyong ate. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati?
Dati kasi siya ay malande. Madalas siya lumalabas ng gabi kasama ang lalaki. Pinalayas siya sa paaralan. Galit na galit si tatay kaya pinalayas siya sa Santos. Ang kahihiyan ng pamilya, paano ko sasabihin? Bakit nasa kanya ang sing-sing? Nung panahong yon, pinalayas siya sa Santos. Walang pera, kaya lagi siyang humihiin ng tulong. Marahil lang ninakaw niya ito. Grace, ang galing mo magkwento. Sinabi mong sa Reyes ito. May ebidensya ka ba? Siyempre, meron. Bigay mo sa akin. Patunayan ko. Bakit? Takot ka? Walang kinatatakutan. Heirloom ring ng Reyes. Dati ay magkapares. Hindi ko ipapamana ang mahalagang bagay sa ibang tao. Mary Lou, may ebidensya. Kau ang magnanakaw. Paano mangyari to? Ina, paano maging magnanakaw si Tita Marilu? Anong sinasabi mo? Siyang nagnakaw. Bakit nasa panig niya? Hindi magnanakaw ang nanay ko. Ito ang iniwan sa amin ni tatay. Ang tatay mo, ikaw ay anak ng nanay mo at lalaking hindi mo kilala. Baka nga hindi alam ng nanay mo kung sino ang tatay mo. Pinapangaralan kita! Huwag ka magsalita ng walang basehan! Baka mapulit ang bibig mo! Miguel Sr., titingin ka lang habang binubuli niya ako. Ang sing-sing na ito ay napakahalaga. Kung i-report kita ngayon, ang buong buhay mo ay sa kulungan mo'y tutuloy. Sigurado ka bang hindi mo sasabihin? Huwag niyo arestuhin ang nanay ko! Si Angel ay mabait na bata. Hindi mo naman gustong matapos mawala ang tatay, mawala pang nanay. Sinabi ko na, hindi ako nagnakaw nito. Bakit niyo ako pinagbibintang? Bakit nasa iyo ang sing-sing? So, 6 na taon nang nakalipas, nag-inom ako ng marami. Sa isang stranger room, nangyari ang mga bagay na hindi dapat. Sa panahong yon, ang singsing na ito ay naiwan sa akin. 6 na taon nang nakalipas? Sa hotel? Ano hotel? Ang pangalan, Hotel Mabuhay. Sigurado ka? Sigurado ako. Gusto mo ba talaga? Alam mo pa ba, ang nangyari nung gabi na yon? Huwag hayaang sabihin ni Mary Lou ang nangyari nung gabi na yon. Nung araw na yon? Ite, nung gabi na yon, kasama mo yung hooligan sa hotel. Kayong magkayakap. Ang pangit talaga ng eksena. Hooligan? Oo nga, yung hooligan, mataba at pangit. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ni Mary Lou. Si Angel siguro, ang anak niya. Nanay, totoo bang sinabi niya? Ang tatay mo ay hooligan. At ngayon, nasa kulungan siya. Walang katotohanan! Hindi ako nasisinungaling. Ang mga kalokohan mo dati nasa internet na. Pinag-imbestigahan ni tatay ang hooligan na yon. Madalas mahuli sa pagnanakaw. Nang lumaya, naglulong sa alak mayon. Habang buhay na sa kulungan. Kaya galit si tatay at pinagbukod ka sa bahay. Kaya pala, akala ko siyang babae nung gabi. Ang tatay ni Angel ay isang mamamatay tao. Angel, huwag kang maniwala sa kanya. Mary Lou, huwag ka na mapakatanga. Sabi mo yung kwintas, di mo ninakaw. Baka yung hooligan ang nagnakaw at nahulog sa'yo. Ikaw naman. Anak ka na mamamatay tao. Subukan mong insultuhin pa ang anak ko. Subukan mong insultuhin ulit ang anak ko! Ikaw! Miguel Sr., nagsabi lang ako ng totoo. Sinampal niya ako. Tulungan mo akong padalitan siya. Presidente Reyes, gising nga po siya. Ngunit ayaw niya maminin. Sabi niya... Sinabi niya? Sabi niya si Miss Mary Lou ang naglagay ng gamot at siyang lumandi. Kung hindi nakatali, naghubad siya na hubad. Hayaan siya magsalita! Presidente Reyes, unang kasalanan ako. Si Marilu siya lumandi. Wala katotohanan! Hindi kita nilagyan ng gamot! Ikaw ang nagpilit! Yak! Anong klase ako? Maraming babae sa paligid. Magugustuhan ko ba ang isang may anak na? Ate Ang, galing mong lumandi sa mga lalaki. Dati, lumalandi ka sa iba. Ngayon, sa iyong amo. Bakit? Hindi ka mabubuhay ng walang lalaki? Sinabi ko na hindi ko siya nilandi. Siya talaga ang napilit.
Si supervisor, bago ka dumating, walang kahit anong issue tungkol dito. Bakit pag dumating ka, bigla na ding malibo? Tama. Kung hindi mo ako nilason, mapipigilan kong sarili ko. Sumili! Sinabi mong nilason ka niya. May ebidensya ka? Mayroon! Nasa mesa lang. Si Marilu ngayon nadala ng kape sa opisina ko. Nilalandi ako. Ilulukod ako. Gusto niya akong tulungan magiging chief designer. Walang katotohanan. May katotohanan. May natira pa sa kape. Subukan natin. Presidente Reyes, may problema talagang kape. Presidente Reyes, tingnan mo. Siya talagang nilandi ako. Marilu, ano pa ang sasabihin mo? Ikaw ang nagpabigay ng kape, kaya ikaw ang naglagay ng gamot. Sinabihan lang kita maghatid ng disenyo. Hindi sinabihan na maghatid ng kape. Paano ako mapapahamak dito? Ikaw! Miguel Sr., ginawa niya ito, walang hiya. Pumulahati, tulalan siya, ang kumpanya ay mabubuwis. Marilu, mula ngayon, hindi ka na empleyado ng Reyes Group. Mula ngayon, hindi ka na empleyado ng Reyes Group. Marilu, umalis ka na. Reyes Group ay hindi para sa'yo. Mas mabuting bumalik ka na lang sa iyong paaralan. Grace, bakit mo ako sinisira? Walang dahilan. Hindi naman tayo parehong klase. Sa kumpanyang ito, isa lang ang mananatili. At ang mananatili ay ako lamang. Huwag ka na umiyak. Kahit ang tatay mo ay mamamatay tao, hindi kita iiwasan. Hindi totoo! Si nanay mo ang nagsinungaling! Si nanay mo ay masama! Si nanay hindi siya masama. Sinabi lang niyang totoo. Nakita ko si nanay mo sa baso ng iba. Nilagyan ng pulbos. Gusto niya silang saktan. Paano naman? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang pulbos ay asukal lang, di ba? Hindi ko akalain na ganito si Marilu. Si Angel ay mabait. Ayoko masira siya ng kanyang ina. Anong problema? Si Angel ay nagsisinungaling. Sinabi niya sa baso ng iba, nilagyan ng pulbos. Hobos. Hindi sasaktan ni nanay. Asukal lang yun, di ba? Nabiktima ba si Marilu? Check sa CCTV. Yes. Tatay, may problema ba? Huwag ipaalam kay Miguel. Baka ang kanyang ina ay masamang tao. Walang problema. Good boy. Parang napahamak si Marilu. Hindi alam ni Miss Santos kung bakit niya ginawa. Walang ginawa sa buhay. Papuntahin mo siya dito. Opo. Sa wakas, napatasi si Marilu. Hindi na kailangan mag-inat sa posisyon bilang ginang Reyes. Bakit ako pinatawag ni Miguel? Pumasok ka na. Uy, anong ugali yan? Sa oras na maging asawa ni Miguel, ipapalayas din kita. Miguel, siguro dom nahanap na ang singsing at gusto pag-usapan ang kasal. Miguel, bakit mo ako pinatawag? Ipaliwanag mo, anong nangyari? Ako. Bakit mo binintang si Marilu? Ina ni Miguel, totoo ba ang sinabi niya? Totoo bang mamamatay tao si tatay? Angel, huwag mong pakinggan. Hindi ganun si tatay. So, hindi ka na magtatrabaho kay Tito Miguel? Hindi na. Bakit? Hindi ba yun ang pangarap mo? Ang pangarap lang ni nanay ay ang maging masaya si Angel, lumaki ng malusog at masaya. Tsaka, dati akala ko mabait si Miguel Sr. Hindi ko akalain na ganun din siya. Miguel, pakikinggan mo ako! Nung bata pa, ikaw ang nag-iba kay Marilu. Anong galit ba ang meron na nagawa mong sirain ang reputasyon ng isang babae? Ginawa ko ito para sa iyo. Para sa akin.
Sinaktan niya ako noon, pinapasok mo pa siya dito. Sinasabi nila nang angalo niya siya sa'yo. Wala katotohanan! Hindi ko rin pinaniniwalaan, pero ikaw ayaw mo akong pakasalan. Natatakot ako na baka maloko ka niya. Kaya ako... Sapat na! Tapos na ang usapin. Wala mayon, huwag ka nang pumasok dito. Kung hindi niya ipagpapatuloy, wala akong pake. Wala na si Marilu. Ang hadlang ko. Ramon, ipatawag si Mary Lou bukas. Bakit mo siya pinabalik? Ikaw ang nabibak sa kanya. Hindi ko basta-basta siya papatanggalin. Hindi! Huwag niyang balikan ang kumpanya. Nanay, bakit hindi ka pumasok ngayon? Anong pasok? Hindi pinayagan ni tatay. Bakit hindi ako pinayagan ni tatay? Paano ko malalaman? Hindi niya ako. Ang future wife niya, pinayagan. Pinayagan pa niya si Marilu ang puta. Ina ni Angel, pa ang dahilan ni Tito Ramon? Paano mo nalaman ang tungkol sa CCTV? Sinabi ko kay tatay na si Angel ay nagbintang na nilason mo ang kape, kaya pinachat niya ang CCTV. Ikaw ang nagpalamonte Miguel Sr. Ikaw ang may kasalanan. Nana, hindi ko sinadya. Patuloy ka pa rin sinungaling. Ano nangyari? Miguel, sabihin mo kay Lola, sino ang nambuli sa'yo? Nanay, hindi sumunod si Miguel. Kaya ko siya sinita. Si Miguel ay mabait. Kailangan mo pa siyang turuan. Huwag mo siyang masira. Mas mabuti na yon. Tsaka pa, ang bata pa niya, kailangan mo pa siyang suntukin. Mag-iingat na ako, nanay. Halika, lalaro tayo, anak. Parang nanay niya, balakid sa aking tagumpay. Kapag natanggal ko ang nanay mo, ikaw naman ang mamatay. Kain na. Kumain ka. Hello? Miss Santos, naayos ko na ang lahat. Ikaw ay inosente. Ngayon, taos puso ko inaanyayahan na bumalik sa trabaho. Huwag na lang, Assistant Cruz. Ang asawa ng presidente ay galit na galit sa akin. Papahirapan ang sarili ko. Hindi. Hindi siya asawa ng presidente. At utos ni Presidente Reyes, hindi na siya makikita sa kumpanya. Anong laro na naman? Paikutin ako pabalik para saktan ulit ako? Walang ganun. Nanay, gusto ba ni Tito Miguel na magtrabaho ka? Hindi ba mabait si Tito Miguel? Binigyan niya ako ng merienda dati. Angel, makinig ka nanay. Si Miguel Sr. at si Grace na masamang babae ay magkasabwat. Mula ngayon, kahit anong ibigay nila, huwag mong kainin. Huwag maniwala sa kanila. Kain na. After natin kumain, hatid kita sa school. Presidente Reyes, si Marilu ngayon ay hindi na naniniwala sa akin. Bonus ni Marilu na-release na? Na-release na. Bigay mo sa akin. Ako na ang magbigay. Oh. Halika, Angel. Bitbiting ko ang bag mo. Pumasok ka na. Paalam! Kuya, patayin na lang natin to. Bakit? May plano ka? Sa tingin ko, sayang patayin. Ipagbili na lang sa binata. Kita pa tayo ng kaunti. Tama ka. Ngunit, kung tumakas siya at malaman ng amo, malalagot tayo. Ay, ipangbili sa liblib na lugar. Hanggang mapagod siya, hindi siya makakabalik. Okay, sundin natin ang plano. Hinto. Tito Miguel, Nasaan ang nanay mo? Bakit hindi siya dumating? may ginawa si nanay. Sumama ka kay Tito. Sabi ni nanay, huwag sumama sa hindi kilala. Stranger din si Tito. Oo nga, pasensya na po, Tito. Okay. Sabihin kay Marilu, pumunta sa Pamilya Reyes. Umalis.
Angel, ilang araw ka nang hindi kumain? Kung nandito lang si nanay, hindi ako magugutom. Nasaan si nanay mo? Bakit hindi siya kumain dito? Sa nangyari dati, ayaw na ni nanay bumalik. Pasensya na, natulog ako ng gusto. Kung hindi magkakamali si tatay. Presidente Reyes, hindi pa rin makontak si Miss Santos. Tito, hindi ganito si nanay dati. May nangyari sa kanya. Magdagdag ng tao at ipapatuloy ang paghahanap. Angel, huwag kang mag-alala. May tatay ako. Natatapuan din si Tita Marilu. Angel, anong nangyari sa leg mo? Ang kati. Ang kate, nakaka-allergic. Itong soup na to, parang si tatay. Allergic din sa mushroom. Tatay, kumusta si Angel? Sabi ng doktor, allergic lang yan. Magpahinga lang. Ako na po ang mababantay dito. Good boy. Salamat, Tito. Pero ayaw ni Nani akong bigyan ng money. Sabi niya, allergic ako sa money. Kapag kinain ko, magkakaroon ako ng pantal. Isang allergy. Coincidence. Paano kung dalawa? Ramon, ulit-ulit ang DNA test. Ikaw mismo ang bantayan. Walang makakawak. Oh. Sa pagkakataong ito, kahit ano pang mangyari, ako mismo ang pupunta. Si Angel, ang allergy niya, pareho sa'yo. Dati, hindi mo dapat pinunit ang DNA result. Nanay, sinabihin ko na si Ramon na gawin ulit ang DNA test. Totoo? Kailan lalabas ang resulta? Presidente Reyes, ang resulta po... Totoo mo, anak. Masaya na. May apo na ako. Yay! May apo na ako! Ano ko si Angel? Hindi pwede. Hindi pwede. Sa gabi niyon, si Grace lang ang naging kasintahan ko. Presidente Reyes, kininap si Miss Santos! Ano? Sino ang kinap? Hindi pa po alam. Sa CCTV lang nakunan na nilugmok si Miss Santos at sinakay sa sasakyan patungo sa labas ng Lungsod. Walang tawag para sa ransom. Hindi para sa pera ito. Agad dagdagan ng tauhan. Dapat mahuli ang dalawang lalaki. Hanapin ang utak. Opo. Ang may gawa kay Mary Lou, haharapin ang kamatayan. Gutom ka na. Kain ka muna. Ano? Saan ito? Bakit mo ko kinidnap? Dito sa baryo ng Batang. Hindi ako nag-kidnap sa'yo. Pwede mo ba ako bitawan? Hindi pwede. Kung tumakbo ka pag binuksan kita. May anak akong naghihintay sa akin. Kuya, pakiusap! May anak ka, walang problema sa pagbuntis. Ang illegal na pagkulong ay krimen. Mag-isip ka mabuti. Ikaw ang asawa ko. Asawa, paano naging illegal na pagkulong? Presidente Reyes, sa CCTV, dumalang sasakyan dito. Walang kamera sa unahan. Saan ang unahan? Baryo ng Batang. Dati, dahil sa pangalaglag ng babae, pinagbawalan ng gobyerno. Hindi naman siguro na pangalaglag si Miss Santos dito. Umuwi ka at magtipo ng tao. Ako na ang papasok. Presidente Reyes, ako na lang po ang papasok. Isang araw nang nawawala si Mary Lou. Hindi natin pwedeng pagpaliban. Umuwi ka muna. Binili kita ng 5,000. Mula ngayon, manatili ka dito. Hanggang sa magkaanak ka, sara kita pakakawalan. Pangangalaglag ng babae? Hindi ka ba natatakot makulong? Makulong? Kailangan mo makalabas para magreklamo. Alam mo ba kung paano namin tratarang tumatakas? Suntukin ang paa at itali sa kulungan ng baboy. Kung susunod ka lang at magkaanak ng lalaki, hindi kita sasaktan. Impossible! Hindi ako mananatili dito. Parang ang mga babae.
Kailangan mong suntukin. Huwag kang lumapit! May tao ba? Mayroon. Magandang araw. Nandito na! Sino hinahanap mo? Kuya, magandang araw. Nakita mo bang isang babae na 20s ang edad? Humigit kumulang ganito, kataas. Wala. Baryo lang kami dito. Walang batang babae dito. Pasensya na, nakadisturbo ko. Wala kang magawa. Araw-araw walang ginawa, kundi magulo. Isang araw, ipapakuluan kita. Malaki ka na. Palaking gustong lumabas! Siya ba ang kabit mo? Gusto mo niya iligtas? Impossible! Gusto mong tumakbo? Hindi ka sumusunod, no? Hindi tama. Ang bahay niya para sa tao na mag-alaga ng baboy. Ang lakas mo magpakamatay. Ilabot mo na ako. Hindi pwede. Miguel Senior, salamat. Huwag magsalita. Umalis ka. Higil! Gusto mo ulit masaktan? Kinuha mo asawa ko, wala kang laban. Tulong! Kinuha asawa ko! Kinuha niya asawa ko! Hindi ako asawa mo. Ang pagbili ng tao ay krimen. Huwag ninyong paniwalaan siya. Binibenta ang asawa dito. Sinasabi mo ba na kriminal kami? Huwag nakausapin sila. Sila ay magkakaalyado. Hindi tayo tutulungan. Ano ngayon ang gagawin? Ako na, bahala dito. Umalis ka na. Hindi pwede. Marami sila. Hindi mo sila kayang labanan. Wala kayong makakalabas ngayon. Umalis ka na! Hang in there. Maghahanap ako ng tutulong sa'yo. Sa oras na mahuli ko ang babaeng yan, sisiraan ko talaga ang kanyang mga binti. Hanapin natin ang babaeng yan. Kung hindi, tatakbo siya at magre-reklamo. Malalagi tayo sa gulo. Yung lalaki? Hayaan na lang. Huwag mag-alala. Grabe ang kanyang sugat. Hindi makakatakbo. Nasugatan si Miguel Senior. Grabe ang sugat niya. Grabe ang dugo niya. Mag-aakit ng mga lobo. Pag nahuli natin siya, buto na lang matitira. Miguel Senior, pasensya na. Inadamay dahil sa akin. Sino yan? Sira! Sa oras na mahuli ko ang babaeng yan, sisira ko talaga ang kanyang mga binti. Masira? Wala nang kwenta ang ganun. Basta makabuntis lang, ang babaeng hindi sumunod, dapat suntukin. Mag-ingat ka sa pagsuntok. Huwag mong gawin tulad dati. Baka mamatay mo siya. Anong mangyayari? Bumili na lang ulit ng bago. Siguro si Miguel Senior ang nahuli nila. Walang awa sila pumatay. Kung mahuli nila si Miguel Senior, patay na siya. Hindi pwede. Kailangan kong tulungan siya. Kung mamatay si Miguel Senior dahil sa akin, hindi ako makakatulog habang buhay. Ako, ito. Nakasugat ka ba? Hindi. Sabi nila nasugatan ka. Ipakita mo sa akin. Wala lang. Ilayo ko lang sila. Umalis na tayo. Opo. Saan nun sila? Bilisan! Pumunta sila sa direksyon na yon! Kakaiba. Bakit mabilis ang tibok ng puso ko?
Parang sila nakaalis na. Umalis na tayo. Miguel Senior. Wait. Anong nangyari? Nagkasugat ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? San sila tumakbo? Nagkasugat siya, hindi siya makakatakbo ng malayo. Nagtatago lang siya dito sa paligid. Maghanap ng mabuti. Alice. Hang in there! Ang amoy niya familiar. Gusto mo? Siya ba ang babae nung gabi? Hang in there, Billis! Presidente Reyes, busy na po kayo. Presidente Reyes, sabi ng doktor, kailangan mo mapahinga dahil sa sugat sa likod. Kumusta si Marilu? Na-rescue na ba siya? Nasa katabing kwarto. Nandito lang ako. Yun, huwag magsalita. Ako na lang. Ako na. Salamat. Kung wala ka, baka hindi ako nakalabas doon at hindi na makita si Angel. Hindi ko lang basta niligtas ka. Pinagawa ko kay Ramon ang DNA test. Ang resulta ay si Angel, ang aking tunay na anak. Paano nangyari yan? Siya ba yung sa hotel noon? Presidente Reyes, nahanap po ang dalawang kidnapper. Aso. Sabihin nyo, bakit nyo ako kinidnap? Hindi namin intensyon na kidnapin kayo. Kinukuha lang namin ng pera. Sino ang utos? Hindi namin alam. Hindi namin nakita ang amo. Sabi lang, 100,000 pesos. Patayin siya. Gusto akong patayin ng taong ito. Ngunit, bakit nyo ako ipinagbili sa baryo ng batang? Sinabi namin na patay ka na. Ipinagbili ka sa bundok. Para kumita ng doble. Lalaki ba o babae ang amo? Pabe! 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 Kuya, patawarin niyo kami. Hindi na po uulitin. Dahan-dahan! Sino sa tingin mo ang may gawa? Sino pa ba? Si Grace lang ang may galit sa akin. Hinala lang yan. Walang ebidensya. Ipagtatanggol mo siya? 6 na taon na ang makalipas. Ako ay sinugod. Si Grace ang nagligtas sa akin. Siya ang nagbigay ng buhay kay Miguel. Kung walang ebidensya, ayaw kong malito si Miguel na ang kanyang ina ay masamang babae. Walang ebidensya na. Hindi siya. Kaya ang tanging paraan ay bumalik kayo sa pamilya Reyes. Kung si Grace talaga ang may gawa, sisikapin niyang ulitin. Tirahin sa Reyes? Para lang masaktan ulit kami. Alam ko, ang maling akala sa inyo magina malaking pinsala. Ngunit ito lang para mahanap ang salarin. At saka, kung hindi lang pera ang habol, pakapatay ka na ngayon. Tirahin kayo sa Reyes. Protektahan ko kayo. Okay, sumang-ayon ka. Pag nalaman ang katotohanan, ako at si Angel ay aalis sa Reyes. Huwag mong tanggihan. Kung hindi ka sumang-ayon, walang usapan. Okay, sumangayon ako. Angel, bakit kakaunti lang kumain? Hindi bang mga ulam? Lola, miss na si nanay. May tatay na, mahahanap si Tita Marilu. Oo nga, mahahanap din. Kahit hindi,
hindi ka pagagalitan sa Reyes. Anong sinasabi mo? Huwag mag-alala. Okay lang si nanay. Hanapin mo siya sa susunod na buhay. Naka-reincarnate na siya ngayon. Nandito nga si tatay. Hindi siya patay? Ina! Bakit ang tagal mo? Mahaba ang kwento. Si Mary Lou, may problema siya sa labas. Sila mag-ina, nasa panganib ngayon. Kaya, pinatira po sila dito. Pasensya na po, Tita Reyes. Anong sinasabi mo? Masaya kami na nandito kayo. Tita Marilu, pipila na po ba kayo dito? Oh, pakisiyo na lang kami ni Angel. Okay lang ba? Opo. Parang araw-araw ko na makikita si Tita Marilu. Oh, hindi pwede. Miguel Sr., Bakit pinatira mo siya dito? Sinabi ko na, sila mag-ina ay nasa panganib. pwede naman sila sa ibang lugar. Bakit dito sa bahay natin? Mag-ingat sa salita. Hindi ka pa kasapi ng pamilya Reyes. Anong atin? Nagkaanak din ako para sa pamilya Reyes. Parang ako ay bayani ng pamilya. Nagkaanak din si Mary Lou para sa pamilya Reyes. Ano? Di mo alam? Nagpa-DNA ulit si Miguel Sr. Si Angel ay anak niya. Nalaman na ba nila na ako ang nagpanggap? Oo nga. Nakuha na bang salarin? Wala kayong nasaktan, di ba? Nakataka siya. Suspect ko ay kalaban sa negosyo. Pinatira ako sila dito para ligtas sila. Parang hindi pa nila alam ang tungkol sa pagpapanggap. Marilu, mula ngayon, isipin mong sariling bahay mo na ito. Salamat, Tita. Walang anuman. Ako pa dapat ang magpasalamat sa pagbibigay ng napakagandang apo. Ilang taon na ako dito, pero hindi ko naramdaman na akin ito. Ang matandang to, sinasadya ba akong ipahiya? Marilu, karapat-dapat ng manirahan dito. Miguel Sr., Hindi ikaw ang magdedesisyon. Kung ayaw mo, ayusin ang gamit at umuwi sa Santos. Ina, totoo bang si Tito Miguel ang tatay ko? Tama, anak. Yahay! May tatay na rin ako! So, may dalawang ina na ako? Walang kwenta. Isa lang ang iyong ina sa mundo. Hindi ko anak. Bakit siya may parehong birthmark? Basta makita ko si Tita Marilu araw-araw. Marilu, maswerte ka ngayon. Sa susunod, hindi ka na magiging swerte. Palaka. Ilagay dito ang una. Paano tumawag ang palaka? Tita Marilu, gusto ko rin makinig. Halika. Ha? Tingnan mo ito. Alam mo bang gawin ito? Parang isang pamilya talaga. Miguel, halika. Nanay, gusto ko pakinggan ang kwento ni Tita Marilu. May mga tao. Ayaw pa na sariling anak. Matandang bruha! Sa oras na ako ang ginaangles. Tignan mo kung anong mangyayari sa'yo. Ang mga araw na ito, komportable ka ba sa pamilya Reyes? Okay naman. Medyo walang ginagawa lang. Bakit pupunta ka sa opisina? Dati, nag-isa kang nag-alaga at nagtiis ng hirap. Ngayon, panahon na para magpahinga. Salamat po, Tita. Gusto ko pa rin pumunta sa opisina. Kayo mga bata, hindi mapakali. Pwede kang bumalik sa opisina. Matapos ang handaan ay ipaayos ko. Anong handaan? Sa handaan, ipapahayag ko na si Angel ay tagapagmana ng Reyes. Ipapahayag niya ngayon ang pagkatao ni Angel. Bukas, ipapapahayag niya ang pagkatao ni Marilu. Hindi ako pwedeng manahimik. Tatay, gusto ko po ihatid si Angel maglaro. Sige, halagaan mo siya. Opo. Sino yung batang babae ni Senyorito? Di ko pa siya nakita dati. Ang okasyon ngayon ay pagbabalik ng tagapagmana. Yung batang babae, siguro siyang tagapagmana ng Reyes? Di ko narinig na may tagapagmana si Presidente. Tsaka di rin sinabi ni Miss Santos na may anak siya. Anak lang ng kabit?
Hindi siya tagapagmana. Dahil lang sa nanay. Parang talagang nanay. Si Senyorito ay napakabait. Huwag siyang masamain. Gusto niyo maging tagapagmana? Bigyan natin siya ng leksyon para malaman niya na hindi madaling pumasok. Opo, Miss Santos. Alam ko na ang gagawin. May magnanaka. Presidente Reyes, ang pinasuri niyo may resulta na. Nung araw, ang nasa hotel ay si Miss Mary Lou. Miguel Sr., bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Kung ganyan ka pa, tatawag ako ng tulong. Si Miss Mary Lou. May tinatago ka ba sa akin? May itinatago ka ba sa akin? Ganun pala! Hindi ko akalain. Nagnakaw ng disenyo. At pati anak ko. Nagnakaw din ng lalaki mo. Tatay, tulong kay Angel! Ang itsura niya, siguradong madalas magnakaw. Sa katawan niya, siguradong may nagnakaw din sa iba. Hindi ko ginawa! Madaling gawin. Hubarin ang damit. Tingnan natin. Chico! Ina, sinabi nilang nagnakaw ako. Hindi ko ginawa! Hindi ko talaga ginawa! Anak, huwag ka nang umiyak. Naniniwala ko sa'yo. Marlu, ano to? Galit ka? Hindi mo kayang turuan. Tutulungan ka namin. Totoo ba? Well, tingnan mong mabuti ngayon. Kapag binubuli tayo, ano ang gagawin? Marilu, balo ka na ba? Ang tapang mong suntukin ang bisita ng Reyes! Sinuntok ko na. Ano ngayon? Patuloy ka pang mayabang? Ang tapang mong gulo-gulo sa party ng Reyes? Abangan mong itapon ka dito! Sino ang may lakas ng loob? Gumulo dito! Miguel Sr. sa wakas, dumating ka! Ang anak ni Mary Lou, nanakaw ng kwintas ni Ginang Yanes. Binabalaan ko lang ang kanyang anak, bigla na lang niya akong sinuntok. Tingnan mo, halos masira ang mukha ko. Totoo ba? Totoo po, Presidente Reyes. Ang kwintas na yon, lahat ng narito ang nakakita. Siya ang nagnakaw nito. Galit na galit si Miguel Sr. sa gulo. Wala ka ng laban na yon. Tatay, walang ginawang kasalanan si Angel. Kasama ko siya kanina. Miguel, tumahimik ka. Angel. Ang anak ni Miguel Sr. hindi magnanakaw. Sila, ang sinasabing nagnakaw ng kwintas ay ang aking tunay na anak. Sinasalubong ko kayo. Ngayon, bukod sa ipahayag na natagpuan ko ang tagapagmana ng Reyes, nais ko rin pasalamatan ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Siya, ang aking nobya. Tinitingnan ako ni Miguel Sr. Mary Lou. Miguel Sr., Malika, ako dapat ang nobya mo. Kailan ko sinabi na ikaw ang nobya ko? Nakalimutan mo na? Sinabi mo, 6 na taon na nakalipas naman na nagot ka sa akin. Nagkaanak pa ako sa'yo. Alisin mo ang maruming kamay mo! Sinasakta mo si Mary Lou. Pinagnakaw ang anak natin. Pinagpanggap mong ikaw siya. Inakaw mo ang 6 na taon ko. Ang lahat ng ito, kailangan nating pag-usapan. Alam mo na lahat? Hindi lang ito ang alam ko. Alam ko rin na ikaw ay isang mamamatay tao. Walang katotohanan. Hindi ako. Ang tigas talaga ng ulo. Hindi ka talaga susuko. Miguel Sr. Nakuha na natin siya. Patayin. Grace, ang natitira mong buhay ay magsisilbi sa bilangguan.
Mary Lou, dahil dati tayong magkapatid, pakiusapan mo si Miguel Sr. Hindi ko gustong makulong. Pwede ba? Natatakot ka na ngayon? Nung inaso mo ako, bakit hindi ka natakot? Nung kinuha ko si Miguel, bakit hindi ka natakot? Nung binayaran mo ang killer, bakit hindi ka natakot? Pinapatay kita dati, pero ngayon, ayos ka naman, di ba? Patawarin mo ako ngayon. Pwede ba? Maswerte ka na, Ayesha. Kung sakaling may isang buhok siyang nawala, na yon, hindi ka makakalabas dito. Na yon, oras na para ayusin ang pang-iinsulto nyo sa anak. Hindi! Mali siya lang ito! Walang kinalaman kami dito! Oh! Siyang utos! Walang kinalaman kami dito! Siyang utos! Oh! Presidente Reyes! Si Grace ang nag-utos sa amin! Kung utos ba, alam nyo mismo. Ang mga balimbing tulad nyo, marami na akong nakita. Bago kayo tumulong, tingnan nyo muna kung kaya nyo ba. Guardia! Miguel Sr.! Miguel Sr.! Ano to? Hawakan! Ikaw pala ang tunay kong ina! Yay! Oh, aking anak. Gina, pwede ba kitang ayain sumayaw? Dahil maganda ang performance mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Ako din! Ako din!